Mga mare at pare, ito na ang hottest at latest. Pinag-aaralan ni former beauty queen Maggie Wilson ang posibleng legal action laban sa content creators na naninira sa kanya at sa kanyang kumpanya. Sabi ni Maggie sa IG, tukoy na nila ang creators at organizers na sangkot sa pag-atake sa kanya. Marami na rin siyang natanggap na messages tungkol dito na ipinapasa ang sisi sa iba. Hinikayat niya na ang ibang creators na lumantad at magpadala ng screenshots. Yon ang magiging batayan nila kung isasama nila ang creators sa kanilang legal action. Dahil sa isyung yan, trending si Maggie sa Twitter o X Philippines. Yung kay Maggie Wilson kasi, may naninira sa kanya at saka yung kumpanya niya. Nakalimutan ko na kung anong name ng company niya eh. Tapos nagtataka siya kasi parang, alam mo yun, obvious. Pare-parehong script. Yung mga nangyayari, bas puntahan nyo sa ano ko, sa page ko. Maraming ganyan pare-parehong script eh. Lalo na pag binanata natin si Libayan, pare-parehong script nila. Oh, may ganyan. Nagtaka siya. So parang naglabas ata siya ng kung sino man ang magsasabi na kayo ay hinire, eh parang meron siyang pabuya o palulusutin niya sa kaso. Parang nag-bluff siya, parang ganun ang dating. Parang nag-bluff siya na sinabi niyang, makakalusot kayo sa kaso ha, kasi alam na namin kung sino-sino ang nagbayad sa inyo, something like that. Tapos ang isa nga sa parang ha, hindi naman sigurado pa kung yun ang tinutukoy ni Maggie. Ang pinagbibintangan yung ex niya. Okay? So parang yun daw, di umano, ang pumupondo. Okay? Tapos naglabasan yung mga screenshot. Ang bayad, 8,000. Mag-post ka lang. Ito, influencer. Kunwari, influencer ka, babayaran ka ng 8,000. Mag-post ka lang, tapos ito yung script. Na-screenshot nung iba. Sabi ni Maggie, isend nyo sa akin yung screenshot at parang may reward ata kayo o hindi na kayo isasama. Hindi ako sigurado dito sa dalawang ano niya. Hindi na kayo isasama sa ididemanda. Okay? Ganon. At alam nyo, ang daming nagpadala sa kanya. Tapos nung iniisip ko to, sabi ko, ganun na pala katindi no, ang troll farm. Dati kasi sa politika lang ginagamit eh. This time, talagang to destroy humans. Alam mo yun? Yung private citizen na wala namang kinaugnayan sa politika, just to destroy yung kanyang negosyo. Merong mga maaari ka ng bayaran na vlogger. Sabi ko. Hindi, isipin yun. Kaya ako nagulat na wow, ganito na pala ang social media ngayon. Hindi ko kasi talaga, alam nyo kasi ako, hindi kasi ako kumakagad sa mga ganyan Minsan tinatarantado ko pa nga Pag ang dami nag-i-email sa akin kasi nakalabas yung email ko ang dami nag-i-email sa akin. Ano yun? Basta. Sasabihin nila na mag-post lang daw ako, babayaran ako ng ganito. Alam mo, minsan, pinagtitripan ko, sinasagot ko, kinaka-copy-paste ko yung sagot. Okay, pay me now. Before I post. Ginaganon ko kasi alam kong para tigilan ako, para tantanan ako. May mga ganun di ba, na alam mong scammer. Akala ko noong una, puro scam lang yan. Kasi English speaking at saka makikita mo yung email address, pare-pareho minsan. Nagpapalit lang ng yung username. Pero yung pare-pareho, kaya nakikita ko, sabi ko siguro, mga scammer lang to sa mga gawa ng mga, mga nanditong Nigeria. Joke lang. Di ba, baka ganun. Iniisip ko ganun Tapos nung napanood ko tong kay Maggie, totoo pala. Sabihin, totoo palang merong ganyang recruitment na nagaganap sa social media. Akala ko bogus. Akala ko kasi yung mga nag-i-email sa akin, mga loko-loko lang, mga scammer lang, gusto lang akong i-hack. Diba? Yung pala, meron talaga nagre-recruit para po ang ibang tao, siraan ng ibang tao. Grabe, no? Hindi ko kilala si Maggie Wilson, Just to be honest,
Hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung artista ba yan, model ba yan. Sabi nila, beauty queen. Hindi ko kasi ako mahilig sa mga yung Miss Universe. Hindi ako masyadong mahilig sa ganun. Kasi ang tagal-tagal nun ang daming commercial. Naiirita ako sa mga commercial. Pero yung commercial dito, wag niyo skip Diba? Ngayon pala, meron na talaga mga troll. Kaya nga alam mo, natatawa ako nung pag tinitingnan ko yung mga yung mga kumakampi kay Libayan sa Facebook page ko. Puro puro naka-private, puro walang followers, walang friends. Puro ganun. Iniisip ko nga, ito kaya si Libayan may troll farm? Bakit ganun? Una-una, pare-pareho script nila. Punta nga kayo sa Facebook ko pag ang topic si Libayan. Punta kayo, makikita ninyo. Pare-pareho. Yung sinasabi nila, abogado yan hindi ka kasi abogado. Puro ganyan pa ulit-ulit. Di ka ba't tulad niya? Kasi abogado yan. Ulit-ulit lang, ganyan lang sila. Pag sinabi, okay lang matalo, at least abogado, ikaw. Ulit-ulit, tapos makikita mo, pag tinignan mo yung picture, wala naman. Wala ka makikita ang picture. Picture ng pusa, aso. Diba? Hindi ko alam kung may troll farm siya o meron talaga siyang fake account at lumulusob siya. Ang yaman naman ni Liba. Ay, naku. Madam, ikaw ang maglabas ng... Alam mo yung niya? Malaki yun. Maniwala kayo sa akin, malaki yung kinikita ni Libayan sa Facebook. Sa YouTube. Ako na magsasabi sa inyo, malaki. Kaya enjoy na enjoy yun Alam mo yun, tiningnan ko na yung YouTube niya. Inaral ko na. Pag hindi topic si Tulpo, ang bagsak. Tingnan, kayo nga ang tumingin Pag si Tulpo, si Robin Padilla, at mga sikat na ang tinitira niya, madami views. Pero pagka walang kwenta yung topic niya, konti lang. Yung mga tinitira niya si Tulpo, mataas, umaabot ng 50. Matindi. At alam nyo, umabot ka ng 50 ganun katagal. At 5 beses sa isang araw o 4 na beses ka maglabas, ang laking pera nun, maniwala kayo. Sigurado kung kahit abogado ka, titigil mo na yung pag-aabogas siya at magbablogger ka na lang kung ganun. Hindi, kaya nga sinasabi, ako, nakikita ko na kung yung mga utu-utu niyang followers naniniwala pa sa kanya hanggang ngayon, bahala kayo. Pero ako kitang-kita ko na nangyari dyan. Kitang-kita ko na talagang grabe, viewers niya pag Tulpo, ang laki. Tapos 5, 4 na beses. Tapos ito pa masama. Talagang siya, minsan tawag doon, humuhukay siya. Naghahanap talaga siya ng mababanat kay Tulpo. Ibig sabihin, hindi yung reason ni Tulpo, minsan humuhukay talaga siya. Taas talagang, minsan, sa isang banat, sa isang topic ni Tulpo, gagatas siya ng mga 3 topic tungkol doon. May part 1, part 2, part 3. Ako na magsasabi sa inyo, mababa ang 5,000 kada video niya. Isipin mo kung naka-4 na 5 ka sa isang araw, tas araw-araw mo ginawa yan. Sa tingin ko maniwala ko kayo sa akin, sa tingin ko. Kasi putol-putol Style yun putol-putol. Attorney Libayan yung totoo. Magkano kinikita mo? Mas malaki kinikita mo sa pagbablog, no? Kaysa pang abogado. Yung totoo. Huwag tayo maglokohan. Kailan kaya papatawag sa Senado ito si Libayan, no? Nagpapakalat ng maling mga impormasyon, no? Meron pa siyang kino-content 3 years ago pa. Oo, ganun yun. Kaya nga, alam mo yung style niya, akala niya maloloko niya lahat Sa bagay, marami naman talagang tanga. May mga sumasali nga ng kulto Hindi ko sinabing kulto si si Senior Aguila. Hindi. I mean, alam nyo, ang Pilipinas, isa sa pinakamaraming kulto. And when I say kulto, it doesn't mean religious Marami diyang kulto. Kultong tanso. Kultong kabobo. Kultong katalano. Mga kulto. Mali-mali na tinuturo. Pinaninipat. Sumuntakin mo talano na
Eto, ako mismo naka-witness. I was not authorized lang. Nakita ko yung papel na kung saan pinirmahan ng mga tao tungkol sa Talano Gold. Nagsumbong, nakita ko. Nabasa ko. Ganyang kakapal, as in. Tapos tinignan ko inisa-isa ko, totoong mga tao. Pirmado sila. Ito before the election, pumirma sila. Ang pangako sa kanila, basta iboto lang yung kasi ganito, merong balik yan. Yung Talano, pag-ahati-hatiin na, may porsyento sila. Tapos nung nakita ko yung pirmado, sabi ko, seriously, ganito kabobo mga tao, ganito kadaming maniniwala. Na meron talagang Talano Gold na magpapaangat sa atin na daos-dos na buhay natin. Hindi, di ba? I mean, sabi ko nga, grabe talaga Pilipinas. May kulto rin ng Showtime. Ang daming kulto niyan Mali-mali na ginagawa. Sige lang, tuloy-tuloy pa. Kulto ng ABS-CBN. May mga ganyan. Mga kulto ng, wag na. I will not give you. Totoo yan. Kaya nga, ano ba ibig ko sabihin ng kulto? Bakit kulto? Sa akin this is my own definition. Baka mamaya, i-correct na naman tayo ni Libayan. This is my own definition of kulto. My own. Baka kala mo ikaw lang may sariling batas. Ako may sariling definisyon. Pag sinabi kong kulto, para sa akin, ito yung mga taong nagpapaniwala sa isang tao kahit mali-mali na. Yun ang ibig ko sabihin ng kulto. I know the real meaning of kulto, pero sa akin yun ang pag sinabi kong kulto, ganun. Huwag ka magmagaling, Libayan. Sarili kong meaning yan. Huwag kang pakailamero. Kung may sarili kang batas, may sarili akong meaning.